Dibdib lang. Tayo nga tatawag dito eh. Magandang gabi po! Baka ayaw nyo ng Tagalog. Good evening! Ano bang kalabitin niyo yung katabi mo at sabihin mo, maganda o gwapo ko ngayong gabi? Hindi yun, bigla kayong huminay pagka sinasabihin ng gwapo o sinasabihin ng maganda. Isa pong karangalan, it's a privilege to be here. Salamat sa magandang introduction, Dami. Siguro madami na akong makakapikit dito pagka natapos na ako ng salita. Masaya-masaya po ako at kasama ko po ang aking family this night. Kaya yung magpakilala muna ako. Okay lang ba? Magpakilala muna ako bago tayo tumuloy. Ako po si James Ebenezer Cantoria, o mas kilala po ako sa pangalang Bench. Bench. Pwede bang sabihin yung ang pangalan ko? Bench. Alam niyo, gusto ko nililinaw yung bench kasi yung bench, madaming ibang version. Minsan upuan, bench. O minsan naman, yung nasobrahan sa snap, naging bench, nagiging letter Z. Pero yung name ko po is Bench dahil B-E-N-J. That's it. Parang Benji, pero walang I-N-E. So Bench. Pwede niyo ako tawagin Pastor Bench, pwede niyo ako tawagin Kuya Bench. Basta wag mo lang akong tatawagin Tito Bench. O kaya, wag din Lolo Bench. Wag din Tatay. Bench lang. Okay ba yun? So, si Pastor Bench po ay pastor na ng isang church sa Life in Christ, pero ako po ay 28 years old pa lang. At masaya-masaya ako lagi kapag nasa gawain ako ng mga bata at kabataan kasi nagsimula ako sa pagsunod sa Lord sa edad yun. Pwede ko ba talagay kung sino dito pinakabata? Youngest? Ilang taon na? Meron ba ditong 10 years old? 10? Sino 9? Sino 9? May iba pa bang 9? Wala na? Sino mas bata? Wala, gusto ko yung nagtataas ng kamay. May mas bata pa ba sa 9 na nagsasalita? Halika dito, ate. Ate, halika. Anong name mo? Yung parang pagsigaw mo sa akin, ako po, 9! Isa pa. Ano name mo? Donnie. Siya, 9 years old. Pero pakilala natin si Ate Donnie. Ate Donnie, ano ang bibigay sa'yo? Basta nag-volunteer, may prize. Ayan, alam niyo na, mag-volunteer kayo. Okay. Sige, next naman na tanong. Sino dito ang bilis kumasa? Okay, wala pa na. Pero may kwento ko lang para kilala niyo ako bago ako magbahagi ng mensahe ng Panginoon. Nagsimula po ako sa youth. Pinanganak ako, anak ng pastor, kaya bata pa lang nasa church na ako. Pero nakakilala ako sa Panginoon at the age of 11 years old. 2007, summer, noong umatin ako ng isang camp at doon ko na-encounter ang Panginoon at tinanggap ko siya bilang sarili ng Panginoon at tagapagligtas. And from that day till today, wala na akong iba pang mas pinapriority sa buhay kundi ang maglingkod sa Panginoon. So isa rin akong kagaya nyo, bata, how about yung pinakang feeling bata? Yan. Magandahin naman natin yung term. Sino pinakang feeling bata? Pinakang matanda? Pinakang matanda? Ilan taon? Ha? 33. May mas tatanda pa ba sa 33? How about sa mga young pro? Sino taas niya kami yung mga young pro para ma-recognize ko kayo? Pwede ba ito kayo? Ano yung mga young pro? Yan. Kayo. Ilan taon na po kayong dalawa? 30 and 32. Dahil magkasama naman kayo, kayo na lang mag-prize. Ano pong name? Kuya? Jordan and Ate Joyce.
medyo malapit-lapit pa tayo ng edad. Nagpakilala si Ate Nene kanina, si Ate Liza. Sabi ko lang, halos magkaedad lang pala kami ni Nene. Kasi 28 ako, 27 siya, so kapatid lang. Katulad ng sinabi ko, nagsimula ako sa iyo nung 11 years old na nakakilala ko sa Panginoon. Pakita ko lang yung picture ng aking family. Meron dyan sa PowerPoint. Sige pa po. Sorry ko rin. Okay na. Yeah. That's my wife, si Ate Joy. Nandun siya sa pinakalikod. Tapos, yun po aming baby ay si Rain, o si Rainiel. Rainiel Ebenezer, and he's only 10 months old. Sa tatanungin nyo, Pastor Bench, bakit may anak ka na? Di ba bata ka pa? Kaya nga sabi ko ba, wala kong tawagin dito, Bench. Diba? Kuya lang. Kinasal ko kami ni Ate Joy noong 2020, so 4 years na kami kasal, 4 kami nagka-baby. At ayoko kasi maglingkod sa Lord ng walang kapartner, kaya nagpakasal na ako agad sa aming wife. Salamat sa Lord dahil kasama ko lagi ang aming wife. Every time na naglilingkod sa Panginoon, kasama ko siya naglilingkod sa Panginoon. Tuloy ko yung kwento ko para makilala niyo ako. 2011 nakakilala ako sa Panginoon. At 2007 nakakilala ako sa Panginoon. And noong pong 2012, nagkaroon ng isang mission camp sa Samar. Ako naalala ko. Next picture. Ayan. Paligid ko may marirecognize kayo dun sa next picture na yan. Ayan. Ayan. Alam niyo ba yan? Nasa yung naka-shades na pinakang malaki dyan. Kilala niyo yan? No? Sino? Si Joshua. Si Joshua, o si kilala namin sa top 1, kasama mo rin dyan si Dan. Dyan tayo naging close na. 2012. And just to share with you, yung pong camp na yan sa Samarin Leyte, that's my first time na ako ay nag-deliver ng isang preaching. So that's my first time. So dyan nagsimula na tinawag ko ng Lord, na mag-share, nagsalita niya. At nagsimula ako magsalita, una ako nagsalita sa isang youth camp, katulad ng mga ganitong audience, katulad nyo. 2013, sumunod na taon, after niyang mission camp na yan, ay nagsimula na ako as youth pastor dun sa aming church. Until 2017, 7 years ago, ako ay in-install na pastor ng church ng Life in Christ Darangan until today. So yung pong picture na yan, yun yung aming church dyan sa Binangonan. At 7 years na po ako nagpapastor dyan. At yan kami ng December Christmas party. So yan po ako. That's me. And just to say, kasi tinatanong ko sila, sabi ko, dami ng message ang kailangan ng mga kabataan. I was praying. Sabi ko, Lord, ano po yung mensahe mo para sa mga kabataan? And sabi ko, junior youth, senior youth, young boy. I asked myself, sabi ko sa sarili ko, ano yung mga naging struggle ko during my time ng bata hanggang sa naging youth, hanggang sa naging young. And honestly, one of the most hard thing to do, lalo na sa mga bata, ay maghintay. Waiting. Are you with me? Nakaka-relate ba kayo? Mahirap maghintay, tama? Sa NC, madaming mga youth camp sa National Council, chismis nila ako, lalo na si Dam. Joke lang. Pero, lagi po akong na-chismis na may ligaw ako sa Evangelical tsaka sa Disciple Chicks. Kasi noon, hindi ako marunong maghintay. Lagi ako meron akong ka-MU, lagi ako may someone. Na kahit sinasabi ng mga pastor na wag ka munang mag-love life, mag-aral ka muna, hindi ko sila pinapakinggan. And that's one of my struggles. At alam niyo, sa katigasan ng ulo ko, ang daming lugar na napuntahan ko hanggang sa naging young pro na ako, nag-work na ako, umabot pa ako ng Pampanga. At sa maraming lugar na pinuntahan ko, without realizing, yung palang inihanda sa akin ng Lord, nasa kabilang kanto lang ng bahay namin.
So, sabi ko, sige, let's talk about waiting. And I entitled the Word of God this evening, Trust the Wait. Pwede ba sabihin natin ng sabay-sabay? Trust the Wait. Isa pa, trust the Wait. Ibig sabihin, pagkatiwalaan natin ang pag-iintay. And I will bring you to the message of the Lord this evening. Mahirap pang maghintay. Mahirap pang maghintay. Maraming pwedeng hinihintay. For example, kung ikaw ay bata, hinihintay mo makatapos ka ng pag-aaral, o hinihintay mo yung mga gusto mong gawin, hindi mo pa pwedeng gawin. Madalas, hinihintay mo yung recess sa school. Diba? Bilang kabataan naman, at yung may mga youth, isa sa pinakamahirap ay hintayin, yung hintayin yung tamang panahon kung kailan dapat mag-commit into a relationship. Total, February pa rin ngayon. Mahirap maghintay. Minsan 12 years old pa lang. Meron ba dito 12 years old na may boyfriend at girlfriend? Ay, ito po, si ano po. Pero mahirap. How about sa mga yan ko? Ano mahirap hintayin? Di ba ang hirap din maghintay paano mag-aasawa? Kailan ba tayo magkakasal? Marahil may iba pang mga bagay. Mahirap din maghintay sa mga pinananalangin natin sa trabaho. Minsan there are things that we want na hindi natin nakukuha. Meron tayong mga pinapanalangin, Lord, gusto mo nito, Lord, gawin mo sa akin to. Lord, I want to experience this. Pero, hindi natin nakukuha. It's very hard to do. Napakahirap maghintay. Pero, kailangan natin magtiwala sa paghintay. Dahil naniniwala ako na ang Diyos ang siyang nagbibigay kahalagahan sa paghihintay. Trust the wait. Sabi sa James chapter 1 verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. Yung pagsubok sa ating pananampalataya, yung paniniwala natin sa Diyos, pag naghihintay tayo, it perseveres, knowing that the testing of our faith, pag sinusubok tayo, nagkakaroon at natututo tayo ng magpasensya. We learn patience. Galatians 5:22 says, patience is a fruit of the Spirit. Alam niyo ba, sa mundong ginagalawan natin, ano nga yung pag-uusapan natin? Trust the Ano ulit? Trust the Pero yung mundong ginagalawan natin ngayon teaches us a different thing. Ang salita ng Panginoon, tinuturuan tayo to trust the way, but the world is teaching us to get it now. Kunin mo na. Alam niyo ba kung bakit nauso yung mga credit card? Yung mga utang? Yung mga loan? To show and to say that the world really teaches you can get it now. Kung gusto mo ngayon, may makukuha ka. Diba? Dati kapag kailangan mo ng damit, pupunta ka sa mall, magsusukat ka. Ngayon, pagka may kailangan ng damit, magbubukas ka na ng Shopee, Lazada, search, skirt, polo white, large, check out, add to cart. Tama? Totoo, tama. Ang tinuturo ng mundo sa atin, pwede mong makuha ngayon kung ano yung gusto mo, pero yung tinuturo ng Lord hindi ganun. Dadalhin niya ako sa isang kwento. Sino gusto ng kwento? Sabi kasi ng pastor ko, pagka daw may kwento, may kwenta. Pagka daw walang kwento, walang kwenta. Kaya magkikwento ako. Meron pong isang lalaki ang nagpunta sa isang coffee shop na sikat sa kanilang mga donut. Sino may sa donut? Siyempre, dito sa atin, Dunkin' Donut, Krispy Kreme, Jayco. So, pumunta siya doon dahil excited siya magkape at naghihintay siya ng oras dahil meron siyang pupuntahan. Sabi niya, sige, magkakape muna ako at kakain ako ng donut. So, pumunta po siya doon sa bilihan ng donut at umorder siya ng isang box of 5. Walang Dunkin' Donut, walang Krispy Kreme na 5 lang ang laman niya. Pero dun sa kwento ko meron. So 5 lang yung laman ng donut. Bumili siya ng isang box ng donut at
bumili siya ng isang large coffee. Pero nung time na yun, ang daming tao. Kaya pagkatapos niyang bumili, kakainin na niya, wala siyang upuan. Lahat ng tables may nakapwesto. Pero doon sa isang sulok, may nakita siyang isang lalaki na walang kasama na nagkakape. Alam niyo ginawa niya? Siyempre, dahil pwede naman makishare, pumunta siya doon sa table ng lalaki na wala namang kasamahan at umupo siya doon at ibinaba niya yung kanyang bag doon sa ilalim ng mesa at ibinaba niya yung kape doon sa table. Nagkangitian silang dalawa. Nakakasunod ba kayo sa kwento ko? Nagkangitian sila kasi mag-share sila ng table. Ngayon nagkape na siya at binuksan niya yung box ng donut. Kumuha siya ng isang donut at kinain niya habang nagkakape. Tumingin sa kanya yung lalaki na sinamahan niya sa table at pagkatapos tumingin sa kanya, ang ginawa po ng lalaki ay kumuha ng donut doon sa lalagyan ng donut. Kumuha siya ng donut. Hindi siya makapag-react, hindi niya alam kung sasabihin niya. Pero sa isip-isip niya, wow, makapal. Nakikishare. Nakishare lang ako ng table, nakikishare ng donut. Kaya po ang ginawa niya, sa pangalawa, ang ginawa niya, yung box ng donut, hinila niya kung sa mas malapit sa kanya, hinila niya, tinignan niya ng masama yung lalaki, at kumuha siya ng isang donut, kinain niya ulit. Sabi siya sa isip-isip niya, ewan ko na lang kung makakuha pa siya dito. Pero hindi niya sinasabi sa lalaki kasi casual sila, nagingitian sila. Laking gulat niya, so tatlo na yung donut, dalawa na lang. Nagulat siya dahil for the second time, ang ginawa ng lalaki, tumayo sa table, lumapit sa kanya, kinuha yung isang donut, tapos bumalik sa table, tapos kumain at ginitian siya. Ginitian siya. Sabi niya sa isip-isip niya, makapal talaga. Hindi nahihiya. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mahihiyain yan eh. Hindi na, mahihiyain eh. At alam niyo po ba, sabi niya, sige na, papabayaan ko lang ako. May isa pang donut, kinuha niya. Nilagay niya sa gitna ulit. At pero hindi pa niya kinuha, nagko-coffee siya. At may sinexo sa kanyang phone. Yung lalaki ay kinuha niya yung bag sa table, yung sa tapat, kinuha na niya yung bag, yung lalaki, at siya ay aalis na. At nung papaalis na yung lalaki, ang ginawa ng lalaki, kinuha niya yung kain sa isang donut na natira. Kinagat niya yung kalahati. Tapos ibinilig niya yung kalahati, tapos umalis na siya. Sabi niya, talaga naman! Hanep! Matindi ka! Sa isip niya lang yun, kasi nakaalis na yung lalaki. Tingin mo, kakainin mo pa yan, kinagatan mo na? Kaya hindi niya ginalaw yung donut at pinabayaan niya na lang sa mesa. Hanggang sa natapos siya magkape at natapos yung kanyang panahon na kailangan na niya umalis. At alam niyo po ba, nakakagulat? Pagkatayo niya, ipukunin na niya yung bag. Nandun yung box ng donut niya. Ibig sabihin, yung donut na ninakain nila, hindi kanya. Siya pala yung makapalang mukha. Siya pala yung nakikishare. Alam niyo ba sa buhay natin, yung itinuturo ng mundong get it now, may relasyon dyan. Akala natin madalas, dahil kailangan mong pumunta sa church, kailangan mong umattend ng life group, kailangan mong mag-pray, ang feeling mo, ninanakawan ka ng oras. Kasi syempre, ang dami mong gustong gawin. Ninanakawan ka ng oras ng Panginoon. Pero, the fact is, yung oras na meron tayo, yung buhay na meron tayo, belongs to the Lord. Hindi tayo yung ninanakawan ng Diyos, kundi tayo yung kumukuha ng dapat sa Diyos. Kasi yung tinuturo ng mundo hindi mo na kailangan maghintay, swipe mo na. Diba? Sa Shopee ngayon, meron ng pay later. At pag nag-pay later ka, may discount na, free shipping pa.
Mapapa-check out ka talaga. And you won't realize, mababaon ka sa utang. Same happens with credit cards, auto loan, housing loan. Pero, hindi ko naman po nilalahat yan. We can use those names. Pero, I'm just pointing out na sa mundo ko, tinuturo nila na you can get it. Pero ang tinuturo ng Lord sa atin, matuto tayo maghintay. Learn to wait. And I will bring you to the word of the Lord this evening. Kailangan natin maghintay sa Panginoon. Waiting on the Lord. Naniniwala ako na sa Diyos, lahat may timing. Lahat may tamang panahon. Kung alam niyo yung isang memory verse palagi ng mga bata, there is a right time for everything. Ecclesiastes 3, verses 1 to 14. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to harvest, a time to... etc. May panahon lahat sa Diyos. At sa buhay mo, may panahon ng Diyos sa lahat ng bagay. You don't need to rush anything. You need to wait upon the Lord. You need to trust the wait kasi kapag ka marunong tayong magpasensya, pag marunong tayong maghintay, may pagpapalang makakamit sa Panginoon. Tatlong punto na gusto mong i-share at makukuha natin dun sa ating theme na Isaiah chapter 40, verse 29 to 31. But before we go to these 3 points, hayaan yung basahin ko yung ating scripture for this time. Pwede ba tayo natin tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Babasahin ko at pakinggan po natin maigi. Let's give our full attention to the word of the Lord. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. Verse 29. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Babasahin ko sa Tagalog. Hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihinang mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga dakilang salitang aming nabasa. At dalangin ko, Panginoon, na ang iyong mga salita ay mamusap po sa amin, sa aming kalagitnaan. Salamat sa bawat isang nandito, Panginoon, at katulad ng aming sinasabi mo na kanina pa, hindi po ito isang aksidente, Lord, kundi niloob mo na kami ay nandito sa lugar na ito because there is something you want to teach us. Turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami na maintindihan niyo yung mga salita. At sa aming pagtanggap nito, ma-enjoy namin ang gabi ito at magkaroon kami ng pagkaintindi o kapayapaan at kagalak sa iyong mga salita. Worship you and praise you in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo maupo. Parang mga palang pa kayo, parang gusto nyo nang tapos na. Tatlong punto. Doon sa ating binasa, again, ang ating topic ay trust the wait. Doon sa ating binasa, talking about waiting, talking about patience, talking about trusting God. Unang ipinapakita ng ating theme sa verse 28, sabi doon, have you not known, have you not heard that the Lord is everlasting God, the creator of the ends of the earth? He does not faint or grow weary. Hindi siya napapagod, siya ang nanlilikha. Anong sinasabi sa atin ng verse 28? Ang Diyos ay
malakas. God is strong. Sabihin nga natin, God is strong. Strong. God is strong. Strong. Pansinin niyo, mga kabataan, unang-unang ginawa, at unang-unang sinabi doon ni Propeta Isaiah ay, have you not known, have you not heard? Hindi niyo ba narinig? Hindi niyo ba alam? Alam niyo ba yung sinasabi niya ito? It's a rhetorical question. Kasi doon sa mga kinakausap niya, alam niya na naranasan na nila ang Diyos. Alam niya na kilala nila ang Diyos. But He is instating the power of God over all these things, over all of their lives. Kaya sabi niya, have you not known, have you not heard, that the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Hindi siya napapagod. His understanding is unsearchable. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay malakas? He's strong. Malakas ang Panginoon siya ang lumikha sa atin. When God created you, He created you wonderfully. Tignan mo yung katabi mo. Napakaganda. Napakagwapo. Napaka-cute. Amen? Amen? Ayaw mo. Ginawa tayo, sabi sa salita ng Lord, we are fearfully and wonderfully made. And that fact says a lot about us, na tayo ay nilikha ng Diyos. At dahil siya ang lumikha sa atin, it just shows kung gaano siya katibay, gaano siya kalakas. He is strong. Ibig sabihin dito ay walang katumbas ang Diyos. Walang katumbas ang Panginoon. Hindi natin kailanman pwedeng ikumpara ang Diyos sa kahit kanino man. Hindi sa kahit na kanino sa mundo ito. Because God is the most powerful above all. Kamakailan ay may binili kong libro yung aking asawa para sa anak namin. At yung book ay tungkol sa space. Nagsimula yung space sa pagtuturo ng moon hanggang sa planets mula Mercury. Actually, nandun pa yung Pluto kahit hindi na daw sa planet ngayon. Nandun yung Sun, nandun yung Milky Way galaxy, nandun yung universe. And I was just thinking, sabi ko, totoo naman na ang lahat ng magagandang bagay nito, kasi ganda ng libro, nilikha ng Diyos. Yung katotohanan na yun, ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay pinapakita na makapangyarihan siya. That God is powerful. Makapangyarihan siya. God is strong. Which brings me to our second point. Kumpara sa Diyos, wala po tayo. Because my second point, makikita natin sa verse 29 and 30, we are weak. Ano yung una? God is strong. Pangalawa, we are weak. Sabay-sabay nga natin sabihin, we are weak. Ibig sabihin nun, diba madalas pinangangasal lang sa iyo, weak ka. Pero alam mo ba, pag kinumpara natin ang ating sarili sa Diyos, we are really weak. Mahina tayo. Verse 29, He gives power to the faint, and to him who has no might, He increases strength. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Kahit mga kabataan, mapapagod. Sino dito kabataan? Mapapagod din kayo. Diba? Pagka 11 years old, hanggang 15 years old, pag sinabihan ka ng nanay mong matulog ka sa hapon, ayaw mo. Diba? Totoo tama. Ayaw mo matulog. Kasi ganun ka kalakas. Pero alam niyo ba, nung pag tumapa kayo sa 18 years old, pag nag-kolehiyo kayo, gusto niyo matulog buong araw. Am I right? Tama? Totoo tama. Gusto niyo matulog ng matulog. Maniwala kayo someday pag nagsipagsangawan kayo, nagkaanak kayo, kahit gusto niyo matulog, hindi kayo pwedeng matulog.
24/7, 7 days a week. Lalo na kung nanay ka. Pero kahit mga kabataan, sinasabi sa salita ng Panginoon, mapapagod tayo. Just shows our weakness. Alam ko, meron dito sa Teresa na mga naka-attend ng camp noong December. Alam niyo ba, nasa dami ng na-attend kong youth camp, for the first time, kasi nagkaroon ng pandemic, ibig sabihin matagal na hindi nagkaroon ng youth camp. For the first time, ewan ko, ang nakwento ko sa'yo, for the first time, yung dati naming biogesic kinulang. Kasi yung mga kabataan na arawan ng konti, nahihilo. Yung mga kabataan tumakbo ng konti, masakit ang tiyan, masakit ang ulo. Mga kabataan ngayon, mahihina ang katawan. Why? Kasi ang classroom, sa kwarto, right? Hindi lumalabas ng bahay, hindi tinatamaan ng araw. Pupunta lang sa kanto, magmomotor pa. Bibili lang ng sibuyas, magmomotor pa. Abonado ka pa sa gasolina. Ito, tama. We are weak. Sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you are nothing. Walay sa akin, wala ka. Ibig sabihin, kung tayo ay walay sa Diyos, wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Because we are weak. Aren't we? Saan ba tayo mahina? Hindi lang physically. Kahit sa kasalanan, we are weak. Temptations. Sino dito yung nakakakita ng mga memes sa Facebook na, Lord, ilayo niyo po sa akin, mahina po ako. Yung mga picture mong alat. It's true. We are weak. Konting kibot, nagkakasala. Matagal ng mananampalataya, matagal na nakakilala sa Lord, pero dumadaan ng isang araw, hindi mabibilang sa daliri ang kasalanan ginagawa. Yun palang pagsuway sa magulang, pag sinabi ang maghugas ng plato, ayaw maghugas. Nagiging paniki, ba't ako? We need to know that we are weak. Sabihin mo sa katabi mo, mahina ka, mahina ako. Mahina tayo. Pero, tandaan nyo, ang Diyos ay malakas. God is strong. We are weak. God is strong and we are weak. Ecclesiastes 7:20, sabi sa salita ng Panginoon, Indeed, there is no one on earth who is righteous. Wala ni isa man ang matuwid. No one who does what is right and never sins. Wala ni isa man ang hindi nagkakasala. It shows our weakness. Mahina tayo. Pero baka tumawag ng volunteer. Dalawa sa youth, dalawa sa young mo. Okay, lapit dito, yung isa mag-volunteer. Ako, pastor. Anyone? Hindi to question and answer. Hindi ko kayo interviewin. Wala kayong papagawa sa inyong mahirap. Sa volunteer ka. Lapit, sino pwede? Pwede? Youth. Ikaw? Ito na. One. Apat kailangan ko apat. One. Sino pa? Ikaw, di ka? Two. Ikaw. Sino sa inyo? Isa lang, kasi sa boy. Isa pa? Sige. Okay, bigay dito. Okay. Okay,
natin na itong globo na to, ito yung buhay natin. Ito yung buhay natin. Ito yung buhay natin. Okay. So, nasa mga volunteer dito. Dito ka, dyan ka, dyan. Dito ka. Diyan ka sa gitna. Okay, doon ka sa dulo. Yan. So, ganito ang task na gagawin nyo. Yan. Kailangan natin itong i-keep sa taas. Bawal sa malaglag. Ganyan na. Ganyan na. Bawal sa malaglag. Tuloy-tuloy. Sige, tuloy-tuloy. Pwede lang. Go. Go lang kayo. Kung itong globo ito yung buhay natin, we are weak. Alam niyo ba kung anong relevance niya? Kasi mahina tayo eh. Kasi mahina ako at madami ako mga ginagawang bagay. Sabi ko, listen. Sabi ko, gusto ko nang magbago. Susunod na ako sa Lord. So what will you do? Magde-devotion na ako. Dati hindi ako nakikinig sa nanay ko. Makikinig na ako sa mga magulang ko ngayon. This is our life and we're holding up our life at pinipilit natin itaas. Ano pang gagawin mo? A-attend ka ng church, a-attend ka ng mga seminars, a-attend ka ng mga camp. Pero, it won't stop and the balloon will keep going down. Tama? Kahit hanggang po pa sila dyan, hindi pwedeng magstay yung balloon sa taas. Kasi, it's filled with our own strength. It's filled with us. Kasi, yung lakas natin, kulang yun, mahina. Ano, okay ba kayo? Punta kayo dito, pinilit kayo pumunta dito, tapos naglalaro lang kayo, okay naman pala yun. Halika kayo, volunteer. Pwede na dito. Pwede lang kayo. Wala pa naman natin yung mga volunteer. Okay, balik tayo. Kahit anong gawin natin pilit, kapag kalakas natin, babagsak at babagsak. Kasi ang sabi ng Lord, sabi ng salita ng Panginoon dun sa ating scripture. Sa verse 29 to 31, sabi doon, ang may hina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupay-pay. Ibig sabihin, walang exempted. Lahat tayo mapapagod at mapapagod at siguradong tayo ay manlulupay-pay. Dumadating sa punto ng buhay na, Lord, parang ayoko na, pagod na ako, stop na. Pagka meron tayong pinagpe-pray na hanggang ngayon, hindi may binibigay ng Lord. Kapag yung gusto ng Diyos na gawin sa iyo, yung gusto ng magulang mo, yung gusto ng leader mo sa church na ipagawa sa iyo, hindi mo nagagawa, you will tire yourself. Kahit anong gawin mo, pagpilit, magbasa ng Bible, mag-devotion, pumunta sa mga gawain sa church, etc. The balloon will keep on. The balloon will keep on going up. Patuloy na babagsakan ko. Bakit? Bakit? Because the balloon is filled with us. Lahat yun, effort natin. Lahat yun galing sa atin. And weak na tayo. We are weak. It will bring me to our last point. Point number 2. Ano yung una? God is strong. Pangalawa, we are weak. Panghuli, we definitely need God. We need God. Kailangan natin ng Diyos. Paano tayo magta-trust the wait? Paano natin pagtatagumpayan yung paghihintay? Paano natin pagtatagumpayan? Paano tayo magiging mapagpasensya? We need God. Verse 31 says, but they who wait for the Lord. Ulitin ko, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tatagalogin ko.
para mas madiinan pa natin at mas maintindihan natin. Ngunit, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Paano tayo lalakas? Paano tayo sisigla? Magtitiwala kay Yahweh. At pag nagtiwala tayo kay Yahweh, sabi doon sa salita ng Lord, we will fly like eagles fly. Sa Bible, madaming pagkakataon na ginamit na example ang paglipad ng isang agila dahil eagles are known to fly high. Mataas ang kayang liparin ng eagle. Kaya sinasabi dito sa salita ng Panginoon, lilipad sila parang mga agila, meaning we will exceed our own strength when we trust in God. Pag nagtiwala sa Diyos, sila ay tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad ngunit hindi manghihingi. Ano yung pangatlong puntos? Ano yung pangatlo? We need God. Dahil kapag nasa atin ang Diyos, kahit walang effort, hindi yan babagsak. Right? Because we are filled with God. Sa loob ko, hindi naman si God yung nasa loob, may helium or hydrogen sa loob. Pero that symbolizes God in our lives. Yung loob natin kanina, sarili nating hangin yun eh. Sarili nating lakas yun eh. Pero ito, hindi ko lakas ko eh. Lakas ko ng Diyos. Kaya kahit hindi ako nag-effort ng gusto, nagtitiwala lang ako sa Diyos, I will stay upwards. I will stand still. And I will have power. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Ang problema, you know what the problem is? Ang problema sa ating mga kabataan, hindi tayo marunong sumunod sa Diyos. Maraming mga bagay sa buhay natin ang gusto ng Diyos na bitawan natin, but we don't want to. Kanina nagtanong ako, sino dito yung mga bata pa lang, may boyfriend, girlfriend na ay highly discouraged, mag-aral muna kayo. Madaming nabubuntis ng maaga, hindi na nakakapagtapos ng pag-aaral, pagtanda. Hirap ng buhay. Pagka kailangan na ng paggatas ng mga anak ninyo, wala kayong pambibili ng gatas. Hindi, sabi naman niya, hindi, basta mahal kita. Me and you against the world. Walang pagsubok kung hindi kakayanin. I tell you, pagka nagutom kayo, kahit galing nyo pa lang isa't isa, baka magpatayan kayo. Dahil sa gutom. My point is, there are things in our lives na hindi natin mabitawan. Brings me to another illustration. Posibleng narinig nyo na to. Sino dito ang nakakaalam kung paano manghuli ng unggoy? Ako! Hawakan mo lang yung patabi mo eh, no? Huli na. Hindi ganyan. Sa Asia, dito sa ating continent, there is a practice kung paano nanguhuli ng unggoy. Naggagawa sila ng isang trap. Alam niyo ba yung trap? Trap. Yun. That's it. At doon sa trap, ang trap nila na ginagawa, kukuha sila ng bahaw ng nyog. Yung coconut husk. Bilog yun. Lalagyan nila ng maliit na butas at itatali nila yun. Yung maliit na butas, lalagyan nila ng mga pagkain sa loob at kakalanan nila yung paligid ng pagkain. In just some time, unggoy ay lalapit doon sa coconut husk. At ang gagawin ng unggoy, kakainin niya yung lahat ng mga pagkain sa labas at makikita ng unggoy na mayroong pagkain sa loob ng coconut shell. Ang gagawin ng unggoy, papasok niya yung kamay niya, kukunin niya yung pagkain, pero dahil dapat-dapat niya yung pagkain, hindi niya mahihila yung kamay niya. At alam niyo ba, kahit lumapit ang tao dun sa unggoy, pag pupumigla siya, hindi niya bibitawan yung pagkain hawak-hawak.
What's the point? Paano makakaligtas yung unggoy sa paghuli? Kailangan niya lang bumitaw dun sa pagkain o dun sa nagre-restrict sa kanya ng mga laya. In our lives, it's the same way. Sa buhay natin, ganyan din. Hindi natin pinagtitiwalaan ng Panginoon kaya we do things our way. We make ways. Sabi nga ng video, we find ways. Kaya kung ano nung compromise, ay, hindi naman masama ito. Yung dating naninigarilyo, nag-vape na lang kasi hindi naman daw yun nakakasama sa katawan. Pero bisyo pa rin yun. Firmly believe, hindi po ito mga Diyos na pagka nag-vape ka, paano nang palata kayo? No, it's still vice. Bisyo pa rin yan. At isa yan sa mga tinutukoy ng Panginoon. We make compromises. Kahit hindi na tama, ginagawa pa rin natin. Usong-uso ngayon yung TikTok, right? Sino dito mahilig sa TikTok? Alam niyo ba, according sa isang research, ang TikTok ay naglalaman ng napakarami ng mga masasamang inputs, yung mga masasamang video. Not less than 40% of TikTok videos involves seduction. Naalala nyo na uso yung mga nagtitinda ng sapatos na ang papangit ng damit? Sa TikTok, napakaraming mga sayaw that includes this tempting videos, etc. What we do is to make compromises. Again, balik tayo sa unggoy. Anong kailangan ng unggoy para hindi siya mahuli? Bitawan! Pero hindi na bibitawan kasi matigas ang mukha niya, right? Hindi na bibitawan, mahuhuli yan. Halabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag kang unggoy! Ibig sabihin, mga kapatid, bumitaw tayo sa mga bagay na hindi niloloob ng Diyos para sa atin. Bitawan yung kasalanan. Bitawan yung hindi pagsunod sa mga magulang. Bitawan yung pagsunod sa mga nakakatanda. Bitawan ang kasalanan. And repent. And you will experience freedom. Balik tayo sa logo. Nananatiling nakatayo. Nakataas. God is strong. We are weak. We need God. Malakas ang Diyos, mahina tayo. Kailangan natin ng Diyos. Sa kalakasan ng Diyos, lalakas. Sabi sa salita ng Panginoon, nakasulat dito sa sapatos ni Stephen Curry, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. Pag marunong tayong maghintay, may pagpapala, nag-aan tayo. Pag hindi tayo marunong magtiwala sa timing ng Diyos, there are so many things that we will miss. There are so many things that we will miss. So many blessings that we will miss. Because we don't know how to trust God. Pero kung marunong tayo maghintay, matututo tayo magtiwala sa Panginoon at mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos. Amen? Malinaw ba yung salita ng Panginoon sa iyo? God is strong. We are weak. Ulitin natin. God is strong. We are weak. We need God. Saba. God is strong. We are weak. We need God. Last time. God is strong. We are weak. We need God. Before we close in prayer, may isang song na gusto kong awitin para sa inyo. And let's just listen to the song. You can sing with me. Pero sinasabi ng awit na to na yung kalakasan ng Panginoon ay magiging kalakasan din natin. Okay lang ba?
Habang pinapakinggan natin yung kanta, huwag lang natin basta pakinggan. Intindihin natin yung lyrics ng kanta, yung sinasabi ng awit. At hayaan natin na yung song ay mangusap sa atin. Amen ba yan? Again, ano yung point natin? God is? Ano mo na? God is? We are? We? I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory on my own. Yet in my weakness, He is there to let me know His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Grace in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only hope to power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins when ours comes to an end. He hears our humble cry and proves again. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on. Grace in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Pwede bang sabay niya ako sa pag-awit? His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on. Grace in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Grace in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength
Let's pray. Panginoon, pinupuri ka po namin, sinasamba. And we truly believe, Lord God. Panginoon, kung malayo po kami sa iyo, wala kami. Ito po yung sinasabi mo yung salita. Apart from you, Lord God, we are nothing. Tunay po, Panginoon, na kailangan ka namin sa aming mga buhay. Turuan niyo po kami. Turuan niyo po ang bawat kabataan na nandito sa gabi ito. To trust the way, Lord God. Magtiwala sa iyo ng lubusan. Itiwala sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. At ilaan mo namin ang aming mga buhay sa iyo. Lord, we need your strength to strengthen us. Lord, we need your strength to help us. Salamat sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang bawat kabataan na marunong nang maghintay, magsabi ng amen. Salamat natin na Lord. Yung pinakamataas na pinakas sa Panginoon. God bless you. So, napakayaman talaga ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, maraming salamat, Pastor Ben, sa napakayamang salita ng Diyos. Okay.